Masakit man sabihin pero back to reality na ang marami sa atin. Matapos ang holidays for sure, nasa New Year's resolution ng marami ang healthier lifestyle this 2025. Hashtag New Year, New Me. Hashtag Balik Alindog Program. Hashtag Tapos na ang baboyan. Grabe naman yung hashtag na tapos na ang baboyan. Pero katulad ng sabi ni Lord, dahil nga madami sa atin, naparami ang kinain itong magkasunod na Pasko at bagong taon, talagang ang uso ngayon ay yung tinatawag nilang, kunyari, Denise 2.0, balik alindog, mga ganyan, mga kung ano-ano mga post na nangyayari sa social media. But again, more than the aesthetics, ang tanong dito is how do we commit to a year-long or a lifelong fitness solution? Kasi dapat daw lifestyle change talaga yan. Ngayon, hihingi tayo ng tips sa ating guest today, ang paborito nating Doctor Next Door, Dr. Dex Macalintal. Happy New Year, Doc! Doc Dex, Happy New Year! Happy New Year, Lord Denise. Magandang hapon. Pwede bang ako una magtanong? Aba, syempre. Bago lahat, Doc Dex. Maraming salamat sa ganda ng ballpen na regalo mo. Sarap ang drawing, ha? In fairness, ha? Thank you. At may regalo din ako sa'yo, Doc Dex. Unang tanong, yung Balik Alindog program na sinasabi na, maaari bang mangyari yung kung wala naman talagang alindog to begin with? Pwede. Pwede naman yun. Balik alindog, balik ka doon sa pagiging baby face, balik ka doon sa pagiging healthier na katawan. Yun yung tinatawag natin na alindog do sa mga tinatawag natin na wala na daw alindog. Pero ganun pa man, meron pa rin talaga tayo tinatawag na New Year's resolution. Kung ano man po ang inyong New Year's resolution, pwede po natin i-achieve yan. Kung ano man ang inyong gustong gawin. Okay, Doc Dex, alam naman natin, ikaw, specialty mo talaga yan, no? Lifestyle medicine, clinical nutrition. You're really the person to go kung may gantong concern. Pero ang tanong, sa mga nagsastruggle, saan ba ako mag-uumpisa? Where do you actually start? Kapag kayo ay nasa 30s and above, you start with your laboratory. Pwede kayo magpa-executive check-up kumbaga. So patingin muna tayo ng inyong mga laboratory markers, lalo na't nagdaan ang mga holiday season. Best na makita natin ang inyong mga lab markers para nang sa ganun meron tayong baseline. Kumbaga, kung okay yon, kung hindi man yun okay, pakita po kayo sa inyong pinakamabuting puntahan na doktor. Doc Dex, isingit ko to kasi pinag-uusapan namin to ni Lord kanina, yung master cleanse. Di ba nauso yun for a while, like a decade ago. Madami pa rin ang sumusundot, tinitignan kung effective sa kanila. But is it a healthy way to detox? At ano nga ba yung iba pang manners where someone can jumpstart their health journey at yung makapag-detox din sa kanilang sariling paraan? Ang detox naman kasi talaga, simple lamang naman yan eh. So, tulungan lang natin ang ating kidneys, tulungan lamang natin ang ating mga atay na i-metabolize ng maayos yung mga toxins na nakakain natin. Kasi let's face it, sa mundo na ginagalawan natin ngayon, wala talagang pinaka-perfect na diet na para po sa inyo o para sa ating lahat. Kasama na po ako, kahit isa akong nutritionist, hindi talaga nag-exist yung pinaka-perfect na diet na yung absolutely na walang mangyayari sa iyong sakit. Kasi sa mga kinakain natin ngayon, it's loaded with preservatives. Mga kinakain natin ngayon, loaded with a lot of things na hindi naman natin na nakikita. Pero, ang pinaka-best na gawin natin dyan is, yun nga, magpa-laboratory tayo. Alamin natin kung ano yung mga tumataas, masyadong bumababa, masyadong mataas sa inyong mga levels. And then we start with that. At ang best na may titip ko sa inyo, yung inyong mga kinakain, half of the plate, lagyan nyo na po ngayon ng vegetables. Kung half of the plate dati, puro karne ng baboy, puro lechon yung pinakakainin nyo. Ngayon, balik na rin lang po natin, half of the plate, lagyan nyo po ng prutas at gulay. Doc Dex, okay, bago tanongin ni Denise yung tinatawag ng food tolerance test. Ano po ang masasabi ninyo sa mga matitigas ang ulo na ayaw magpa-check, magpa-test kahit ano kasi kinakabahan sila kung anong maaari nilang madiskubre. As if ignoring it will make it go away. Hindi kasi ganito yan. Kahit sabihin natin na kahit sabihin natin na what you don't know won't kill you. Pero ang problema natin dyan, pinakamainam ay para lang kasi yan na basketball. Diba sometimes nagsa-scout ka. Titingnan mo kung ano yung strengths ng kalaban mo. Titingnan mo kung ano yung weakness ng kalaban mo. Ganon din po sa ating katawan. Alamin natin kung sino yung kalaban natin. Alamin natin kung ano yung magiging kalaban natin para nang sa ganon alam natin kung paano ito pupuksain. Kasi hanggat hindi mo naiintindihan
kung ano yung nasa sa loob ninyo, kung ano yung problema natin internally, hindi natin mabibigyan ng solusyon. Halimbawa, yung mga diets po natin, no? Kahit mag-diet kayo ng mag-diet, kung bagsak naman pala yung inyong ilang bahagi ng inyong hemoglobin, no? Kahit mag-diet kayo ng mag-diet, pagka binagsak, problema din yun. Halimbawa, kapag bagsak naman po ang inyong mga karne, no? Tapos ang problema naman pala ay buwabagsak din yung iron ninyo. Kailangan nyo rin pong iangat yun. So, wala talaga kasing, kumbaga para sa gamot, no? Hindi rin tama na bigay ng gamot tapos hindi nyo naman tinitingnan kung nakaka-apekto ba talaga ito sa levels niyo o hindi. Kaya ang pinakamaganda, alamin muna po natin ang kalaban natin para nang sa ganoon, malaman natin kung paano natin ito tataguin. So, for all you know, puro Jan Amores pala yung team mo, tapos na-scout mo, kuha ka ng kuha, mga Jan Amores yun na nakuha mo pala din. Nako, medyo Parang mahirap. Oo. Okay, Doc Dex, paano yun? Kunyari, nakakapag-executive check-up ka na, nalatag mo na lahat, alam mo na yung mga goals mo. Pero dun sa goals mo, should you be realistic or idealistic? Kunyari ako, sasabihin ko, gusto ko mag-lose ng 30 pounds in 1 year. Ano ba, ganun ba dapat ang game plan para talagang driven ka? O kailangan ba may mini goals para mas achievable at meron kang isi-celebrate also? Katulad lang din yan ng pagsusulat natin sa mga research, pagsusulat ng ating mga goals natin, no? It should be smart, no? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Kasi kahit sabihin natin na, oh yes, sige, mag-lose ako ng 10 pounds in 1 month. Some could achieve that. Pero kapag nandun ka na sa plateau period, pwede talaga hindi mo ma-achieve yun. No? So, kung meron tayong general objective, meron din tayong specific objective. Kung general objective natin, o mag-lose ng weight, no, or to be healthier, yung specific objective natin, paano natin to i-achieve yung ating general objective. So, pwede natin i-break down, no, ang inyong mga goals into smaller goals para nang sa ganoon po ay mas ma-achieve natin going towards yung inyong kunyari hanggang end of the year. Kasi nga, yung ating objectives, no, yung ating end in mind, meron po tayo na time bound, no. So, baga, in 6 months, ganito dapat yung na-lose ko. Hati-hatiin natin yan para nang sa ganoon ma-achieve natin. Kasi mas achievable yung mga mas maliliit na chunks. May mga nagsasabi, Doc, na hindi raw nakakatulong minsan yung meron kang timbangan. Kasi minsan nagiging impatient ka. Everyday, check mo parang walang nangyayari. Frustrate. At ang ending nila, wala naman pala nangyayari. Di kakain na lang ako nakakain. Yes. So, dyan po pasok, Lord, yung ating tinatawag na personalized na coaching. No? So, meron kasi mga tao na okay sa kanila na may timbangan sila. Meron din mga tao na hindi okay sa kanila na may timbangan sila kasi nasa stress lang sila. That's why, ang ginagawa natin dyan, inaalam natin, saan kaya papasok dito yung kliyente ko? Saan kaya papasok dito yung pasyente ko? And then, yung other goals na i-achieve nila, syempre, hindi lang naman usually health lang yan eh. Sometimes meron din yung personal goals. Limbawa, gusto kong pumayat kasi gusto kong magka-jowa nitong taon na to. So, may mga ganyan din mga pasyente kasi. So, yun. Okay. Yung sinasabi mo, Doc Dex, sa parang personalized baka naman mahal tong mga ganito, Doc Dex, hindi kaya? Well, sa akin kasi hindi. Kasi papasok lang siya as regular consultation eh. So, bilang doktor, bilang nutritionist, iisa lang yung consultation fee ko. So, that's around 500 to 700 pesos. Yun na yun. Yun yung, kumbaga, bigay na natin yung sa kanila. Kung may kinakailangan kayong plano, din saka natin pag-usapan. May kasamang S2 na yan, Doc. Kung ganyan. Depende kung S2 talaga. Doc, may tanong ako pa. How do you, ano mga tips mo for people to take accountability? Kunyari sabihin nila, yung mga apps ba, does that help? Yes. Yes, yung apps natin could help, no. So sa ating mga apps na halimbawa yung mga MyFitnessPal, no, nakakatulong 'yon. Also, meron din tayo sa yung ating kapatid na application, yung MWell app, no. Yung MWell app na kapatid na application natin ay kami kasi yung nagsusupply din ng mga nutritionist, no, kami rin yung isusupply ng mga content na pwede nyo tingnan dyan, makakatulong yon. Pero ang pinaka makakatulong na accountability could be an accountability partner. No? So, and that accountability partner, pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo. Kung wala, kami, mga nutritionist dietitians, ang magiging accountability partners ninyo. Oo, kasi minsan kahit gaano ka kaingat,
pag yung mga kasama mo sa bahay, hinahanap ang Enabler. kaligayahan Oo. doon sa Oo. plato nila, yari ka pa rin. Oo. Pati yung mga pasabay, no, yung mga pasabay na, oy, magpapasabay ka ba ng pasabay ka ba ng milk tea, pasabay ka ba ng kape? Ay, naku. So yun yung mga problema din natin. Kasi yung mga tao gusto lagi magkakasama sila. So yun. Oo nga, no? May solusyon dyan, Ah. maghanap ng bagong jowa. Isa wala. pa yun. Oh. Maganda yung sinabi ni Doc Dex. Kasi minsan, di ba, gumagastos yung mga tao sa, yung may trainer sila. Pero kahit anong train ang gawin mo, pagdating mo naman sa bahay, kahit anong barbell mo, chibog mo, wala rin. Doc Dex, can you confirm? Kasi before, syempre nung naglalaro pa ako, talagang tuloy-tuloy yung exercise. So baliktad na kahit mas madami yung intake mo ng calories, kahit madami intake mo, mas madami pa rin yung lumalabas. Pero when I went to the gym na on my own, they said na 90% daw of... Wala na pag-asa. No, grabe. 90% daw of the goals, kung ang goal mo ay weight loss, nasa pagkain. Nasa kung ano ang ilalagay mo sa plato as opposed to kung ano yung ilalabas mong energy sa gym. Totoo ba yun? Well, may katotohanan yan. No? Kasi sabi nga nila that's around 75 to 92.5% is food, yung food intake natin. Kasi lalo ngayon sa mundo natin ngayon, very high calorie kasi yung mga nakakain natin ngayon. Also, na kung titingnan din po natin yung ating environment, no? Sometimes yung environment natin favors weight gain. Kasi, halimbawa, no, yung mga trabaho natin, halimbawa, yung trabaho natin, lagi lamang nakaupo. So, kasama din yan. Kasi, buwabagsak na yung itong ating calories out. No? So, kaya kinakailangan gawin talaga natin dito. O yan, tumayo na si Lord. Kaya kinakailangan natin gawin dito. Jogging pa. Jogging please. Ayusin natin yung ating physical activity, makakatulong talaga yon, no, to increase your BMR. But also, other activities as well. Makakatulong din. Kahit pa konti-konti lang everyday, no? 90% ka pwede rin. Oo, kahit pa konti-konti lang everyday. Minsan, Yes. yung goal ay wag yung buwan, kundi ang pwede kong gawin sa isang araw. At wag tingnan na agad yung results, pero yung ritual, you look forward to the ritual. At least sa ritual na yun, you find the happiness. At pag everyday in increments, maaring magkaroon, no, ng epekto. At Doc saka Dex, isang sinasabi namin, pwede kasi siyang gawing stages muna. No, stages of weight loss, kung weight loss ang pag-uusapan natin. The stages of weight loss, number 1, first stage, no, kung gusto po ninyo, no, tanggalin nyo muna yung mga tinatawag natin na liquid calories. Yung mga iniinom na mataas yung calories. Mga And paltan ano nyo yan? lang talaga yan ng tubig. Ayan, katulad yan. Oo, yung Ayan. minsan, asukal. Oo. Doc Dex, So, that's number 1. oo, number 1, as yung basta calories, ano? At mahalaga na tingnan pa rin yung mga nakasulat Food ng mga Sa likod. sa likod. Oo. Pero, Doc Dex, congrats. Ano bang aasahan natin para sa programa mong Doctor Next Door para sa 2025 po? Sa itong 2025, no, magtatapos kami ng aming season 2 this January. No, so pag-uusapan pa rin natin talaga dito sa Dr. Next Door ang mga kalagayan ng ating mga kababayan at magbibigay din tayo dito ng solusyon. Halimbawa nga natin dyan ay yung ating mga pupwedeng gawin na halimbawa meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, ano yung mga pupwede din yung gawin sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na linggo na kayo ay ma-diagnose. And then syempre kasama din natin sa ating mga programa ang face-to-face po, no, nandiyan din po ako kapag pinapatawag nila. Oo, Doc Dex, sa face-to-face, minsan mukhang may mga matataas sa mga blood pressure doon. Yes, Diba? kaya tutulungan din natin yung ating mga medics dyan kapag meron mga ganong sitwasyon. At nagbibigay dinaw din tayo kung ano ba yung ginagawa dapat talaga natin. Talagang pagdating all sa- around itong si Doc Dex. Iba to si Maraming Doc. salamat Doc for being an Anytime. afternoon delight suki. Happy New Year sa iyo, Doc Anytime, Dex. No problem. At thank you ulit sa pa-Christmas si Doc Dex. Doc Dex Makalintal, nasa Batangas ka ba ngayon? Yes, sa Batangas ako, Lord. Alay. Paano ba bumati ng Happy New Year sa Batangas? Ay, Happy New Year! Happy New Year din sa inyong lahat. Ay, kayo magsisipag-ayos ng inyong mga kinakain. Baka mamaya tayo pa magpangipangita din sa aming ospital din. At ang pagkain Kayo mag-ayos ng pagkatapos pagkain. kumain, ligpitin at baka guyamin. Ano, Doc? Ay, hindi tayo Ay, magbabalik. tama. Ay, baka bukod sa guyamin, ay baka mamaya may mga ipis at daga na din diyan. Kayo maglinis-linis din. Anong guyamin? Baka mabura ng inahin. Lalanggamin. Ganda, guyamin. Alright. Alright, thank you, Doc Dex Makalintal. Happy New Year, Doc! Mabuhay na, Happy Doc. New Year, Happy New Year.